Bilang isang anak ng revolusyonaryo, unang-una, wala, unang-una walang guidance ng parents. Pangalawa, lumaki ka na hindi mo nakikita at may fear, may takot na anytime pwedeng mawala sa iyo ang iyong magulang. Yun. Ito po ba ang nag-inspire sa inyo para maging involved po sa advocacy on women? Oo, isa yun sa naging inspirasyon ko para ma-involve sa ganitong klaseng trabaho. Ang mga kababaihan na makialam na rin tungo sa pagbabago ng Bangsamoro. Ano po ang kailangan, sa nakikita niyo ang kailangan magbago sa sitwasyon ng mga kababaihan sa Mindanao? Sa mga kababaihan na yung pananaw nila bilang isang babae, sana alam nila na malaki ang magiging contribution nila sa paghahanap ng kapayapaan, pagre-resolve ng conflict sa bayan ng Bangsamoro. Bilang isang veterano po sa peace work, ano po sa tingin niyo ang magagawa pa ninyo para po magkaroon ng Mas paigtingin pa yung trabaho, yung panawagan na para sa mga kababaihan na i-recognize din kung ano yung partisipasyon nila, lalo na doon sa paghahanap ng kapayapaan sa Bangsamoro, lalo na yung sa pagtataguyod ng kanilang karapatan bilang isang babae, bilang isang babaeng Bangsamoro. Ma'am, uling tanong na lang po. Sa tingin niyo po ba pagkakataon na para magkaroon ng babae na mag-leader sa Bangsamoro pagdating ng 2016? Inshallah, wala namang nagbabawal sa mga Bangsamoro, sa mga kababaihan ng Bangsamoro na makilahok, sumama, makialam sa paglilid ng pamayanan ng Bangsamoro. Susuportahan po ninyo? Oo naman, bilang isang babaeng Bangsamoro.